Good morning! Good morning ho sa inyo lahat mga boss. Ito na ho ang Bitag Live in the Morning. Live ho tayo sa Ben Tulfo na ho. And kumusta ho kayo mga bossing? Mapapanood nyo ho itong segment. Dalawang segment ho tayo. Ano? First, ito ho yung makikita nyo yung sa lansangan. Alam nyo ho kasi pag yung driving under the influence, may epekto ho lagi yan. So, DUI kung tawagin. Eh, naaktuhan ho to eh. In fact, 3% dinaanan niya bago ho siya nahuli. Nalabas na rin po to sa internet. Kaya lang, ito'y kinuha po natin, pinalabas po natin. Hindi po sa amin to. Sa police video po to. So ngayon, inihiram ho natin para pakita ho ninyo. Medyo may production ho kami rito. So, para wag tularan. Alam niyo kung minsan mga anak ko na mga politiko sa Mindanao, akala nila Mindanao pa itong Maynila. Akala nila ang Luzon, Mindanao pa rin. Kung inaasta ho nilang kalokohan nila, kabarumbaduhan ho nila, kabastusan po nila, parang akala nila ang Mindanao extension ho ng Luzon. Luzon extension ho ng Mindanao. Kaya pagdating ho rito, akala mo kung sino, alam mo niyo, paletiko po yung... Ayoko ho magbanggit kasi una, hindi naman po siya natatakot, ano? Kung yung mga pulis hindi binanggit, yung mga news network hindi binanggit, pero hindi po siya puro. Yun pong tip po natin. Ay, umano'y ganun po, ano? Alamin niyo na, ano yung hindi puro? O, hindi ka napupuruhan? O, kaya dito sa parting ito, mapapanood nyo sandali. So, in the meantime, eto rin ho, pati yung dalawang paslit na inabando na ho ng ina, tinanggihan ho ng ama, ay napadpad ho sa amin, ginawan ho natin na aksyon. In the meantime, dito ho tayo mga bossing. Bago ang lahat, ano? Ako po'y magsasalita dito po sa random drug testing ng PNP. Nitong Lunes, mga bossing, eksklusibo sa Ben Tulfo Unfiltered na bumisita po kami doon ho sa Quezon City. Yan, nakikita niyo po, ano? So kay NCRPO Chief Melencio Nartates, kasama po yung newly appointed ho ng ito'y District Director ng Quezon City, si General Red Maranan. So, meeting po namin was to do the unfiltered interview kay, sa gitna ho, yan, si General Nartates, siya yung NCRPO Chief. Ibinanyag po ni General Nartates noong Lunes, na hindi po namin ginawa, hindi naman po kami balita, na nagpositibo ho na random drug testing. Ito ho yung Chief of Police na Mandaluyong. It was done on the basis yung mataas na opisyal. So, kilala niyo na po siya. Nasa balita po yan. Nagpositibo po si Colonel Cesar Herente. Siya po. And pinaka mataas na police chief na nag-tested positive sa drug testing. So, sinagawa daw po itong random drug testing dapat linggo-linggo. Walang puknat para makita po na, I believe na marami pong mga pulis ho natin na positibo po na pagdating ho. Ang positibo baka kasi absent po sila. Kaya importante hindi po lahat nalalaman pagdating po rito sa mga drug testing na sinasagawa po ng PNP. Paglilinis po yan. 24 raw ho ang mga nagpositibo ho sa drug testing sa hanay po ng Philippine National Police. I don't know if it's entire Philippines or just simply dito sa NCRPO. My understanding nung nag-interview po kami, lalabas po namin unfiltered interview kay General Nartates, is that dito po sa NCR po yan. But then again, sa mga balita, lumalabas nationwide. But I don't think so. Hindi naman po masabay-sabay magagawa yan. Sana continuous yan eh. Sana ginagawa po yan na hindi po nalalaman ito ng mga pulis na para hindi po sila makalusot. Yan po'y importante ho kasi kapag ang pulis po natin gumagamit, may problema na po tayo. So nakita niyo man pong inaasal ng ibang mga pulis kapareho ho ng ay pinatawag po sa Senado. Alam mo kung minsan Senado kasi parang tuloy parang palabas na lang. Puro imbestiga. Wala naman po nangyayari sa mga investigasyon. Sa bagay, ang mga tao nalilibang lang. So paligsahan ho sila kung sinong sikat sa kanila, kung sino pong maraming dakdak. Dito po sa atin, mga bossing, tayo ho'y naniniwala may sapat po ang mga batas po natin. Yung nagpapatupad ng batas sa barangay, sa pulis, sa mga departamento.
ang nagiging problema kung kaya't kuminsan kakawindang-windang yung kapabayaan, yung sinasabing negligence na nauuwi po sa sinasabing graft. So, tayo po yung nagsasalita base doon sa ating experience based on, nakikita po natin on the ground, hindi po tayo nagko-komentaryo rito. Mga bossing. So ngayon, eto'y dadagdagan po natin. Kahapon po mga bossing, in fact, this was 2 weeks ago, nilapit po sa amin. Importante po rito talaga ay maging malinaw yung sinasabing procedural aspect na pagdating nito na sinasabing mga operations ng mga police natin sa labas. Importante po na mayroon pong dala-dala sila ng body-worn camera. Para sa ganon, nakikita po yung mga inaasal po ng mga police po na hindi po lahat meron yan eh. Ang nagiging problema natin mga boss, tulad po nitong Oplan Galugad sa Taguig City Police, pinagmamalaki po nila, which is good, na yun hong ginagawa ho ng Oplan Galugad ay random checking ho ng mga sasakyan sa gabi para maiwasan daw po, ito yung sinasabi nila ay mga drugs. Ang nagiging problema po natin mga boss, ano? Listen carefully. Yung procedural aspect kung ginagawa po yung checkpoint o di naman kaya pagdating po doon sa mga motorist stop. Tulad po nito makikita nyo ngayon mga boss. Papakita po natin, napadaan po yung NCRPO TC009, isang tricycle, dumaan, dahan-dahan. So sinasabi po nila, this is more of a random, dahil ayan, bumaba yung police sa tricycle driver at yung isa tumakbo, hinabol po nila. So, nung hinabol po nila mga boss, nagduda sila doon sa driver. Tingnan na maigi mga boss. And then I will tell you exactly kung ano sinasabi po ng Chief of Police ng Taguig, si Colonel Robert Baisa. Ipinalabas po namin kahapon to. Importante makita niyo po Luzon, Visayas at Mindanao sa umaga po. Ano? Ayan. So, pinara po nila yung tricycle driver. Nag-check po sila, random, o find out for drugs. O tumabi po yung sasakyan. And so, nagkaroon sila ng body frisking. Ito po yung sinasabing traffic stop, motorist stop. Ito naman pong isang ususerong sasakyan. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa dyan. Tumigil. So, umistop habang nag-check po yung police. So, makikita nyo sa likuran, bakante po yung sinasabing upuan at may police sa gitna. Pero yung sa likod, tingnan nyo, okay, papasok siya. Lumabas. May nilagay po roon sa may silya. Ayan po, yung sinasabi po. Ayan, nakikita niyo na po, nilagay. Malis po siya. So, ano kaya yung nilagay na yan? So, watch carefully. Pagkatapos niyan, bumalik. Ito na naman ngayon, may binilagay naman po yung isa. Ano kaya yan? Talagang inayos. May pagka-OC itong pulis na to eh. Okay, inayos. Wallet daw yan. Okay, sige. Ayan. At pagkatapos dumating yung isa, ayan, nilagay. So, nilagay po sa silya, meron pang isa, may nilagay pa, nilapag lang po. Ayan, yan pong naka-circle na yan, kanina wala po yan, so 3 policeman, nilagay po nila, ayan. Tapos, yung video na po yan, inaano po nila yung tricycle driver. And then, eto ho yung situations na to, tingnan nyo na maigi, police, parang siya'y inaresto na sa dahilan possession of drugs. Yung pong sinasabi nila. Ayan. So nakikita niyo po mga boss. Ano po yung tamang procedural aspect? Procedural way, yung procedural ways na arestuhin mo random, wala kang prior knowledge dito sa tao, basta random ka na lang, and then nakita mo, pinara mo, bigla na lang sinita mo dahil yung pasahero natakot, nagtatatakbo. Saan naman kadahilanan? Wala pong, wag na natin isentro doon sa nagtatatakbo. Ang naiwan po yung e-tricycle, yung e-bike. Siya po ang naging naipit ngayon. So ulitin po natin. Habang tinitingnan po natin yan, lakihan po natin siguro mas maganda. Nakikita niyo mga bossing? Ayan. Pag nakikita niyo ngayon, so ginagawa po nila the usual. Ayan. Nag-aalisan na yung mga standby dun sa gilid, habang yung isang pulis, ito namang isang ususerong marites na sasakyan, wala na daw kilalaman to, yung pulis, tumayo, at then tumingin doon sa sasakyan. Paka-emoji siguro, nababadar ako dun sa baba, maingay.
Okay? So, at this point in time, dito sa ginagawa, ito po, ito bothersome po to. Ito po. Makikita po natin, ayan, paulit-ulit. Una, sinundan po yan. And then, babalik po yan, may ilalagay po. Ayan, nilagay. Inayos ng husto. Nilagay niyo sa tabi, at itinabon niya sa ilalim, pinailalim niya. Ano kaya to? Ayan, binuksan. Wallet daw yan. Kinuha naman yung wallet. Wallet po yun kanina, nakikita natin, ay binalik. Tinabunan sa ilalim ng wallet, may isang puti. Ito namang isa, sa likod, ayan, nilapag lang, yung parang papel na puti. So, ito po yung sinasabing procedure, ginawa na po nila, paghuli din sa tao na to. Ang point po, ayon sa tauhan po ng mga, tauhan to, ng tagig police sa kanilang Operation Galugad, ay inilagay daw yung wallet di umano inilagay sa sasakyan ng suspect. Wala po silang body-worn camera. Hindi po napapakinggan ang kanilang mga salita na mga pulis nagsasagawa ng patrolling na limitado po lamang. Kasi nakikita po natin, tandaan po yan. Wala pong body-worn camera. Inuulit-ulit po. Wala daw siyang, ito ho yung chief of police na naglagay. So, nilagay po yan na wala po yung driver. So, inaayos ng isang police. Okay? At inaayos ulit, tinignan yung wallet. At wallet siguro yun kasi binulat-lat, binalik. Tapos, pasa tong isa, ilalim, may nilagay, parang nilapag lang, papel na puti or whatever it is, sachet, whatever it is na yan. So, yung inyong nakita mga bossing is a procedural aspect ng ito'y random testing kasi wala kang prior knowledge dito sa taong iyong pinatigil kasi random nga to eh. So, ngayon, wala raw po nakikitang irregularidad yung chief of police base doon sa kanya nakikita, base sa paliwanag ng kanyang mga tauhan. Ito raw po isang uring incidental lawful arrest, which means random, without any prior knowledge. Basta na lang, sasabihin ko po sa inyo, ang nakita raw po nila, ito mga magagaling na pulis sa Taguig, bawal daw pong manigarilyo kahit saang public places, kahit nagta-tricycle, pag nakita ng mga pulis may sinisindihan, may nakita raw po ng sinisindihan habang tumatakbo yung sasakyan na parang sinisindihan daw po na yosi na lumapit yung pulis kasi yun daw po ang dahilan kung bakit daw po nakikita yan. May nakita raw po sila, plain view, pinataran nila dahil sa ordinansa daw ng sigarilyo. Bawal po, public smoking. Yan po nakita natin. Kaya yan. So, anything mga boss, wala daw po siyang nakitang irregularidad. Ang layunin daw ng mga pulis ay pahintuin lamang sa paninigarilyo yung dalawa, pero yung isa tumakbo. May naamoy daw ang mga pulis na naamoy daw nila medyo marijuana. Kaya tumakbo, nagkaroon ng suspicion ng mga pulis. Yan po, may naamoy daw po sila. So, ayon daw po doon sa arresting officer, nakita nila na may marijuana sa kamay ng driver, so stop and freeze. Nagkaroon ng inventory kasama ang kagawad na pagkatapos po nila inaresto kasi wala pong kagawad yan, random eh. Hindi lumabas sa investigasyon na kilala kung bakit tumakbo yung tricycle other than nagsususpetya sila kung kasama ba o pasahero. Nakita yung pasahero daw ata ang nakitang nagsisindi. Driver naman may hawak ng marijuana. Wow. Pakikita, yan, tumakbo. So, ang point ho rito, mga bossing, yung proseso, ayon po doon sa pamilya at pag tinignan po natin, kasi balahong body-worn camera, ang pinagtatanggol po rito nitong si Colonel Robert Baisa, wala raw po siyang nakikitang irregularidad. At yun, ayon sa kanya mga tauhan. At kung kinakailangan daw paimbestigahan, nagbigay na po ako ng puwang para sa kanya na hindi na po nakipagtalo dahil ako naman kini-question ko lamang po. Tandaan mga bossing, ayon po sa unfiltered interview, Ben Tulfo unfiltered interview namin kay General Nartates, kinakailangan daw po
kasama po yan si Rad Maranan. Yan po ay bagong District Director ng QCPD nung kami po ay nagkaroon ng exclusive interview. Yan. Ayon po sa kanya, kinakailangan ng tiwala ng mga mamamayan sa pulis. Anong ibig sabihin noon? Engagement. Kinakailangan makamtan. Disciplinarian po siya. Hindi niyo po siya nakikita sa media, pero marami na po siyang sinabi sa amin, Ben, importante talaga ang engagement ng mga komunidad. As a matter of fact, pasalamat kami may mga media, may pasalamat kami dun sa mga iba na lumalabas at nakikita yung mga bagay na hindi namin nakikita. So, maliban dyan, naniniwala rin po sila na kinakailangan po na ng mga body-worn camera. Kaya, eto po yung ating DILG Secretary, Department of Budget Management. Ponduhan po natin ang mga pulis ng body-worn camera para nakikita na po. Hindi po yung iba sa Quezon City lang po yan. Ibang iba, wala. Kinakailangan na po ng body-worn camera para makita po ang mga ginagawa po ng mga pulis sa ibaba. Tulad po na nangyari sa Navotas, kung meron pong body-worn camera doon, di po siguro mangyari yung ginawa po na. Tsaka ayaw po magpa-paraffin test ng kolokoy na opisyal sa Senado that time. Kaya anong nangyari? Nabwisit po mga senador. Hanggang buisit lang naman sila eh. Ano sinasabi po ng investigator? Wala raw pong ano, ayon na yun. Since nahusgahan na raw sila, so bakit pa magpa-paraffin test? Eh, kung ako lang happy mo, tuktukin kong ulo mo eh. Nabuisit yung mga senador, eh, hanggang buisit lang naman kayo. Contempt nyo, kapareho niyan, si Captain Juanito Arabeto, nakaupo, parang relax lang siya, parang ala lang. Drenag test kaya to. So, anyway, mga bossing, makikita nyo, kahit sa Senado, pinaglalaruan po nila. So, ano pong ginagawa ng ating magigiting ng mga senador? Hanggang ngak-ngak lang kayo. Okay, pero mas maganda, nakikita ng mga tao na lalaman. Pero ang point po natin dito, ito pong importanteng dapat paigtingin ang mga procedure ng kung paano kapag ikay nag-motorist stop o traffic stop, nag-checkpoint, ano bang sistema? Hanggang saan pag in-interview mo? Ano bang ibig sabihin nun nag-random check ka lang? Dahil may nakita ka daw nagsindi ng sigarilyo, bawal daw manigarilyo. So, yan, malayo pa, dumaan lang yan. Slow down yung mga tricycle, so may nakita raw sila. Kung babalikan po natin mga boss, ayan, dahan-dahan po. So, bumaba sila, pinatigil po nila. Tumigil naman. Ayan po yung tricycle driver, nakaupo lang, kanyang kamay. Wala akong makitang ano. Ayun, na. Yung nagtatatakbo, pero yung tricycle, yung pong pasahero nakaupo sa likod. Naipit po yung driver, kaya kasalanan, si Juan po yung nakasakay kanina sa likuran, nakaputing t-shirt. Ito naman si Pedro nagmamaneho. Pasahero niya po yun. Ngayon, dahil di siguro lang nahuli si Pedro, yung tumakbo, si Juan ang pinagbuntunan. Kasalanan ni Juan dahil tumakbo si Pedro at si Juan ngayon nagkaroon, nakakulong dahil may drugs daw po. Marami pong sinabi, wag na muna natin papakialaman, kini-question lang po natin police procedure. Sa bansang Amerika, kapag ikay chinek mo, kumaga traffic stop mo, motorist stop mo, kung saan ang camera doon mismo sa hood ng sasakyan ng police pinapalabas, pinapupunta nila para nakikita ng camera kung walang body-worn camera. Sa halap ho mismo ng sasakyan, meron hong camera doon, pinalalapag po lahat ng gamit at nakikita po ng body-worn camera, yan, isa-isa, na nakikita at naririnig po yung usapan. Maliban doon sa labas ng sasakyan, doon po mismo ginagawang mesa yung hood ng sasakyan sa harapan na nilalagay yung mga gamit doon, wallet, isa-isa, tapos nakikita na sa kanya po yun nanggaling. Dito po, wala po tayong nakikita, kaya open for suspicion. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon sa akin, Robert Baisa, Colonel, at nakikinig man sa ating ngayon, ito ay naman ay unsolicited advice para doon sa District Director ninyo sa Southern Police. Ako ay nakikiusap sa inyo at makakaabot na to sa Campo Crame. Nanonood sigurado rito ngayon si NCRPO Chief Nartates. Akin, may interview kami sa kanya. Makikita po sa video nito. Ito po. Lulus po yan pagkatapos po ng turnover ceremony. Ayan ho si Red Maranan. Siya po pumalit doon kay General Torres sa Quezon City. And eksklusibo po, media shy po yung nasa gitna. Siya ho si General Nartates, disciplinarian. Kung tawagin po ng mga pulis, siya daw po si Hitler. Bakit? Ibang klase po ito eh. So ngayon, mga bossing, kini-question lang po natin. Okay? Now, ngayon,
What's the good side ng mga pulis naman? Okay, pakita naman tayo ng the good side. Hindi naman puro bad side. Para naman kahit na papano, ito naman yung Pinoy Cops na nakita po natin yung trabaho po nila. Bagamat kulang, pero appreciated po natin ginagawa. Ito, panoorin. Well, sa case na ito, may dalawang magkaibigan na taga Makati happy-happy sa isang bar dito sa Cubao. Si Millie, suki nila, may favorite sila ng mga crew doon. So after an overnight drinking, ito na, nagkaselusan. So nagkaselusan, may isang nagdabog, umalis, sumakay sa kanyang kotse, kahit lasing na lasing. So dahil may mga nakaharang na ibang mga kotse sa parking nila, pinagbabangga na lang. So, binangga niya na, bangga, abante, bangga, atras, bangga, hanggang sa makalabas. Pero bago siya makalabas, dahil nga medyo it took time, nakaresponde ang mga traffic natin at saka mga pulis natin dun sa area. So, they tried to prevent the car from leaving by placing barricades. Bato, mga tire, kung ano, mga roadblocks. Pero lahat ng yun ay binangga nitong subject natin. So, dahil binangga ng subject natin, nakatakas, nakabangga rin ng iba pang mga vehicles on the road. Contrary to what initially went on sa mga viral videos, hindi binaril itong sasakyan. Hindi binaril ang gulong. Sumabog ng kusa nung sinagasaan niya yung mga barikadang inilagay sa harap ng kanyang kotse. Ito na yung eksena sa body camera nung inabutan siya ng ating mga operatiba sa Libis, galing sa Cubao. This is after how many minutes of chase na? Bali, 3 istasyon na ang kanyang dinaanan, Station 7, Station 8, saka ito, Station 12 na ito. Nang inabutan ng ating mga pulis, kahit na disabled na ang kanyang mga gulong, wasak na ang kanyang mga gulong, ayaw pa rin bumaba ng tao, ayaw pa rin tumigil. So, talagang dito, makikita natin, pinuwersa na ng ating mga pulis, binasag na ang kanyang salamin para makontrol kahit papaano ang manibela. At makita na rin kung ano ang kanyang ginagawa, sino nasa loob. Because until this time, hindi pa namumukha ng tao na yan. Hindi rin malaman kung siya ay may baril, kung sino may kasama pa ba siya, or kung ano pa man. Hindi na siya pinayagan na makaalis pa from that point on. Sapagkat nakikita, medyo nasa high traffic na high volume traffic na ang lugar, ang kalsada C5 na yan. At makakabangga na siya ng kung hindi man ibang sasakyan, motorsiklo, or worse, tao ang kanyang masagasaan. Walang nasaktan dyan. Ang nasaktan na dyan yung ating pulis na nasugatan dahil medyo sobrang eager na mabuksan ang pintuan na sugatan siya ng basag na salamin, ng bubog. At nang mahuli namin ang tao na yon, dinala sa estasyon for investigation, hindi makasagot. So, pinabayaan mo na ng pulis na katulog. So, nakatulog siya ng mga around 3-4 hours. Paggising niya ngayon, medyo nawala ng epekto ng alak, nahimasmasan, nakita niya ang kanyang kotse. At ang una niyang sinabi, ano ang nangyari? So, talagang blanco talaga. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. 325 ang tawag namin. Alarm 325 ang tawag namin dito. Alarm 325, drunk intoxicated person. Okay? Creating trouble, 1010, alarm 1010. Yan ang pumasok sa ating 122, kaya nakapag-responder ng ating mga pulis. Kaya kung mapansin nyo, ang first responder dyan, Station 7. Pagdating sa, nung sinundan ng Station 7, going towards the area ng Station 8, sinundan na rin ng Station 8. Tapos, nung mga Station 7 naman, makita na sobra na yung mga patrol car, umalis na ang mga taga Station 7. Station 8 na ang tumuloy hanggang sa makarating sa Libis, Station 12 naman ang area na yon. So, basically, 3 station ang kanyang napasukan, ang kanyang nadaanan,
hanggang sa siya ay ma-stop eventually sa libis. Number one, of course, don't drink and drive. Okay? Don't drink and drive. Kung kayo ay uminom, lalo na kung medyo malayo sa inyong bahay, gaya nun mga kababayan natin na yun, mga taga Makati sila at sila nagiinom dito sa Cubao, medyo malayo yan. Have a designated driver. Pag sila ay malasing, okay lang, walang problema, sumakay sa kotse, pero ang driver hindi dapat nakainom. Ngayon, kung uminom naman ng ganito, happy-happy, happy lang. Dapat ang alak ay ilagay sa tiyan, huwag ilagay sa ulo. Sa mga minamahal naming Q-citizens, muling paalala, huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dahil 122, darating kami sa loob ng 3 minuto. Bagamat hindi na po si General Torre ang District Director ng QCPD, ay ito ho'y si General Red Maranan, ay tuloy ko kami sa aming ginagawa hong Pinoy Cops, pamamagitan po ng 122. Ngayon mga bossing, bakit importante po ito? Sana po gayahin po ng mga mayayaman na syudad tulad po ng iba dyan. May Makati naman tayo, Manila, San Juan, Pasig. Malalaki po yung mga revenues dyan. Malaki po natutulong ho ng lokal na pamahalaan to set up their own. Ito ho yung tabing na ng command center, and at the same time, naka-standby sa labas yung mga patrol officers or mga police natin, naka-body-worn camera, at saka meron ho silang motorsiklo, hindi na uso rito patrol car. Para sa ganun, nakaka-responde. Number 2, pag may ito ho'y importante po talagang body-worn camera. Kapag wala po yan, maglalaro po yung ibang mga police po natin, mga ngatuwiran. May mga ibang hepe naman, tatanga-tanga. Kung anong sinasabi ng mga tao sa ibaba, nagpapaniwala. Kung baga, inilalagyan ng ipot sa kanilang bumbunan, opisyal pa naman kayo, nagmumukha kayong eng-eng. Sorry ha, malupit ako sa aking sasabihin. Hindi lahat na sasabihin ng inyong mga pulis sa ibaba ay totoo. Kinakailangan meron kayong investigasyon na gagawin. Ay puto, hindi po yung sa bansang US, ako'y sasabihin kasi train po ako dito, pagkatapos sumasakay po kami, nakakasabay. Pag may mga bagay na kapareho nito, nag-i-investigate agad. Hindi yung hook, line, and sinker, diretso ka na agad. Yung mga pulis, pagkatapos diretso ka sa piskal, pag ang piskal tatanga-tanga rin, diretso ka ngayon, magpapiansa ka na hindi ka na pinakikinggan. Bakit? Lahat po kasi yung sasabihin ho ng the man on the ground. Kaya meron po akong kaibigan si General Bartolome at saka si General Samuel Pagdilaw noon, naniniwala po sila, napakahalaga ng ito yung Investigation 101. Lahat po ng mga pulis, kinakailangan marunong po humawak ng investigasyon. Hindi po yung bara-bara. Alam nyo, hindi na uso ngayon sa mga pulis. Yun hong sinasabing, ang pag-aaresto nga lang, tamad na yung mga pulis. Alam nyo bakit? Mapiperwisyo sila. Yung arresting officer, manunumpa po yan, pupunta ng hukuman, ayaw po nila. Paano pag ikay na-assign dito sa Quezon City, napunta ka ngayon dun sa Muntinlupa, pupunta ka pa, manunumpa ka, pagkatapos haharap ka sa korte. Kaya ito po yung iniiwasan. Ito po dapat malaman ng mga pulis po natin. Kahit na si General Nartates, NCRPO Chief, gusto niya ho magturo ng tamang proseso. Pero yung attitude ho ng mga pulis natin dapat baguhin. Kasi kahit na magaling yan, baka magaling gumawa ng kalokohan, magaling gumawa ng katarantaduhan, magiging bastos. Hindi naman disiplinado, madunong, lalo-lalo yung madunong, ginagamit ang abilidad sa kagaguhan. Ito po, unfiltered kung sinasabi sa inyo. Mamaya, pagbalik po natin, ito na may public service. The other side is compassion side dito. 2 paslit, inabando na po ng ina. Etong problema, gawa kayo ng gawa. Pag nangati kayo, gagawa kayo ng anak. Pagkatapos iiwan nyo kung kanino. Dapat talaga may batas na rito. Ang sino man nag-abandona sa mga anak. Parusahan agad, wala na maraming sat-sat. Child abandonment, child abuse, lahat po yan. Dyan po yung DSWD. Talagang maaasahan, tulad po nitong sa bagong DSWD Secretary, si Rex Gatchalian, kaibigan po namin to, kilos agad. Wala na maraming sat-sat. Action. Ora mismo. Mapapanood nyo yan. Akala ko nung una, apo ninyo. Hindi ko pa alam sa dami ng tao. Nakita ko kayo. Ito pala'y iniwan lang sa inyo. Parang inabandona. Halos nadurog ang puso ko. Nung nakita ko. Naaawa po ko sa kanila. Hindi ko nga po nilalapit ang loob ko. Kasi madali rin po akong magmahal sa bata eh. Kaya gusto ko po sana hindi sila mapamahal sa akin dahil kukunin din po sila eh.
pong pag-abandona o child abandonment is considered as child abuse. Ito po ay paglabag sa karapatan ng mga bata. Ginawa po ninyong pag-abandona in the first place sa inyo pong anak. Magiging malaking balakid po yan. If in the near future you'll change your mind and decide na kunin niyo po yung inyong anak. Bukod pa po dyan, maaari rin po kayong maharap sa kaso. Ang tawag po rito sa kaso mo ay neglect and abandonment. Anong ibig sabihin ng neglect? Pinabayaan, inabandona. Neglect and abandonment. Ang mga bata ay protektado ng Estado. Anong ibig sabihin ng Estado? Bansa, gobyerno. Ang tanong ko po sa inyo, ano po bang magagawa ko sa inyo? Bakit lumapit po kayo sa akin? Kung hindi na po talaga sila kailangan, ayon po kasi sa pag-uusap namin ng babae, ibigay ko daw po dun sa tatay. Ay tinatawagan ko naman po yung tatay nung una, sumasagot naman po. Ang sabi, pag-uusapan pa daw nila ng lola niya. Hindi na po ako sinagot, hindi na po ako binubuksan ng cellphone. Siya ba ay walang itinutulong sa yung pinansyal? Wala po. May usapan kami na tutulong siya, na iiwanan niya yung bata. Ano daw ang tulong niya sa iyo? Hindi po siya tumupad. Ano pang tupad? Sabi niya, magpapadala daw po siya. Wala pong naganap. Pero hindi ko naman po inaasahan yun. Ang gusto ko pong mangyari, kunin niya yung mga anak niya. Ano pong aking magagawa para sa iyo? Ang gusto ko pong mangyari, yung babae, kasi siya naman po yung nag-iwan sa akin, makulong. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Akala ko nung una, apo ninyo. Hindi ko pa alam sa dami ng tao. Nakita ko kayo, bit-bit nyo yung isang batang babae na napakaganda. Opo. Ito pala'y iniwan lang sa inyo. Parang inabandona. Opo. Halos nadurog ang puso ko nung nga po. nakita ko. So para sa akin, napilitan ka lumapit sa akin, ano? So tanong ko lang sa iyo, ilang buwan inalagaan mo itong ilang buwan iniwan sa iyo na parang ikaw ngayon tumayo parang ina? Magtatatlong buwan po. 3 buwan. Sa 3 buwan, naging kumusta naman ang naging buhay mo? Ikaw ba'y nasiyahan sa mga bata? Naaawa? Napamahal na rin? Naaawa po ko sa kanya. Hindi ko nga po nilalapit ang loob ko. Kasi madali rin po akong magmahal sa bata eh. Kaya gusto ko po sana hindi sila mapamahal sa akin dahil kukunin din po sila eh. Makita ko yung point na ayaw mo pa mamahal kaya inalagaan mo na ang dinistansya mo sa sarili mo. Kasi nakita ko nga yung lapit yung bata sa iyo. Ang nakita kong kagandahan doon, may isang katulad nyo na marunong umunawa, maawa, umintindi, lalo-lalo na doon sa mga bata. Ano? Kung katabayan ng sinasabing ina, anak ng anak na wala namang responsibilidad. Huwag po kang mag-alala, kaya lumapit ka sa amin. Sinubukan namin tawagan dito yung spokesperson ng DSWD, si Assistant Secretary Romel Lopez. Ito pong pag-abandona o child abandonment is considered as child abuse. Ito po ay paglabag sa karapatan ng mga bata. But then sa ginagawa po natin sa DSWD, una po, kagaya po ni Mama Durasyon, as much as I understand, hindi po siya blood-related sa mga bata. Yes. Ano po? Ang gagawin po ng DSWD, ito pong pagkakataon po muna, ay una, hahanapin po natin yung mga next to kin. Baka may kapatid sila na of legal age, lolo, lola, o tiyo, tiya, na willing po na kupkupin yung mga bata. Tutulungan po namin sila. But then kung may makita man kami at hindi naman willing at hindi po capable, temporary shelter na po ang gagawin ng DSWD. Kukunin po namin yung mga bata kay Ma'am Durasyon, dadalhin po natin sa ating care facility. So doon po ibibigay po namin lahat ng kanilang pangangailangan. But then, ang ating pong stern warning sa mga magulang na ginagawa po ito, baka siguro bukas magbago po ang isip ninyo. Yung ginawa po ninyong pag-abandona in the first place sa inyo pong anak, magiging malaking balakid po yan. If in the near future you'll change your mind and decide na kunin nyo po yung inyong anak. Bukod pa po dyan, maaari rin po kayong maharap sa kaso. Although sa amin po, as much as we can, iniintindi rin po namin dahil baka hindi lang po yung child welfare yung dapat nating tingnan, baka rin may problema yung nanay na kailangan tulungan ng DSWD. But then kung talagang ginawa nyo lang po ito, out of wala naman, siguro trip lang, napagod ka lang, walang sapat na dahilan, maaari pa po kayong magkakaso, Sir Ben. Okay.
Maraming salamat sa pagbigay mo ng mga ito impormasyon na dapat malaman ni naman, lalo-lalo na kapag kayo magulang, mga anak yan. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Alam ko naman na the child is protected by the state, especially yung neglect and abandonment. Ito naman si Lola, nakita ko sa kanya, papamahal siya pero dumidistansya siya. Alam niya kasi, pansamantala, mawawala rin sa kanya kaysa masaktan din siya. Ano? Normally, what do you do sa mga kapareho ng mga, ito'y good citizen, good Samaritan na rin, na intindihan yung ginawa. Pero akala niya kasi pansamantala lang pagkatapos, iba'y natagalan na. Nag-effort siya, tawagan yung tatay. Sinasabi, hindi naman sa akin yan. Yung nanay, hindi naman ako, pinatayan ng cellphone. So, totally neglect and abandonment na to. Bahala ka na sa buhay mo dyan, parang ganun. Ano pong ginagawa? May mga programs po ba kayo pagdating kapareho nito? Ako personally, hindi ko alam yung sitwasyon nila. Baka nga si Ma'am Adoracion ay in crisis pa. Kami po dito sa DSWD nagpapasalamat po sa kagaya ni Ma'am Adoracion. So, ang amin pong gagawin din sa mga kagaya ni Ma'am Adoracion, baka naman siya ay tumulong na pero nangangailangan din ng tulong. Maaari din po namin i-check yung kanyang kaso. Magkaroon kami ng case management sa kanya. What I mean, dahil baka may mga programa ng inyo pong DSWD na maaaring ibigay din naman namin sa kanya. Hindi po ito reward system, but then kung kaya po namin i-process yung mga bata, mainam din naman na i-process din namin si Ma'am dahil baka nangangailangan din. Konting pasasalamat lang po dahil tandaan po natin, she was there, hindi lang po natin naasikasuhin yung mga bata kasi Sir Ben, hihingin din po namin kung yung contact person, si Ma'am Adoracion, hihingin din po namin sa staff nyo kung saang region ito nangyari, kung nandito lang sila sa NCR, mas madali po, pahanap po natin para mapupuntahan natin kagad po sa mga social workers natin at masikaso po yung mga bata at syempre po si Ma'am Adoracion na baka may pangangailangan din na kaya po namin kahit paano may ibigay sa kanya. Aling Adoracion, ilang taon na po ba? Senior citizen na ba kayo? Opo, 58 pa lang po. 58 pa lang po kayo. Okay. Ano pong hanap buhay ninyo at bakit? Ano pong ginagawa ninyo? Nagtitinda-tinda lang po. Nagtitinda-tinda lang kayo. Nagawa niyo pa rin kahit na nagtitinda kayo, naaalagaan yung mga bata? Opo. Sinasama niyo rin pag nagtitinda kayo? Opo. Hindi, nasa bahay lang naman po kami. Pag once din ang pinapatawag ako ng mga anak ko kasi wala namang pwedeng maiwan, sinasama ko po. Para kayong lola mismo talagang nandun. Opo. Hindi ba nagsiselos yung ibang mga anak ninyo? Nagsiselos nga po, pero sinabi ko sa kanila, binilin ko sa kanila na huwag niyong sasaktan yan dahil yan, walang mga magulang na magtatanggol sa kanila. Sabi ko sa mga apo ko, kasi mga apo ko, 11 pababa. Hanggang dyan, may kasama po akong isa kasi nga nahihilo po ako sa daanan. Okay, so nahihilo kayo. Okay. So, paano kayo nabubuhay? Nagtitinda-tinda lang kayo? Opo, yung nangungutang po ako sa lending, tapos gino-grocery ko po. Yun lang. Tapos doon ka tumutubo. May mga ganong klaseng ASEC Romel. May nagtatanong lang ako sa mga kapareho nitong naging curious tuloy ako kay Aling Adoracion. The word adoration. Yun na, kumbaga kahanga yung pangalan mo eh. May mga programa ba, ASEC Romel, kapareho niya, tinda lang siya, tapos mangungutang sa 5-6, ikabubuhay niya yung kanyang may mga ganun ba? Pero hindi pa siya senior. But normally, ano bang diyon ka lang nabubuhay pag nagtitinda? Paano pag medyo masamang panahon? Bahay ka lang? Nasa bahay lang po. Kumusta naman ang kita mo pag ganun? Pag naglalako po ako minsan may dumarating na mga manok na buo, ay buto-buto, ilalako po namin. Ayun. Opo. Nilako-lako. Sige, ganito na lang, ASEC Romel. Siguro, saan ba kayong address niya? Saan kayo nakatira? Pandibulacan po. Sa Pandibulacan sila, sa Region 3 na to. Siguro, ASEC, para makita rin ang staff ninyo, para makita nyo rin kalagayan ni Aling Adoracion. Pagkamat siya nagtitinda-tinda lang, kumikita ng maliliit, taguyin niyo pa rin. Ito yung mga bata na talagang alagaan. Yung mga sinasabi mo na posible rin na alang-alang nakapareho ng Good Samaritan na talagang inalagaan. At yung bandang huli na medyo sa kanya nahihirapan na rin. Kaya lumapit na sa amin. Parang kumbaga, Sir, SOS na. Naging ares naman siya. Parang yun hong naging dahilan kung bakit
na kami naman tumatakbo sa inyo, bahala na po siguro kayo, i-analyze nyo lang, tingnan nyo kung evaluation, kung ano po matutulong na rin dito sa mga kapareho ni Aling Oderasyon na talagang good Samaritan kung titingnan po natin. Kung iba dyan, baka pinamigay na sa iba yan dahil ayaw naman magulang, pero sa kanya hindi. Asek, bibigay namin lahat ng impormasyon sa inyo at para makuha lahat ng impormasyon. Nasa Region 3, Pandi, Bulacan. May sasabihin ba kay Asek? May gusto kayong pasabi? Nagpapasalamat po sana ako sa inyo kung sakasakali po. Yan lang naman po. Yun. Salamat din daw, Asek Romel. Bahala na. Salamat po. Sige. Opo, Sir Ben. Sir Ben, nakikita ko nga po sa kanya, maaari po yung tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Ito po, nagbibigay tayo ng mga maliit lang naman na grant, pero seed capital ito para sa pag-establish. Kasi kung may negosyo na po sila, pwede nating bigyan siya ng mga skill training, na sa ganun ma-improve pa po niya kung ano yung negosyong meron siya. At ito po, tuloy-tuloy po ito for 5 years na maaari natin tulungan yung mga kagaya po ni Ma'am. Alright. Check lang po natin yung kanyang, yung kanilang kakayanan kung saan tayo magsisimula. At kung she will qualify, we'll be happy to include her dito po Sustainable Livelihood Program natin. Okay. Sige, Asek Romel, maraming salamat. Titingnan nila yung sitwasyon mo. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Opo, salamat din po. Naantig yung puso ko nang nakikita ko yung habang bit-bit-bit mo yung mga bata palabas ng aming tanggapan. Merong posibleng pangangailangan, senior citizen, hindi ka pa senior citizen, ano mga assistance na ibibigay sa pamamagitan ng kalang rehiyon doon. Tutulungan ka raw ng DSWD. Kung ano ka lang makikita, posibleng lalagay yung Sustainable Livelihood Program para sa iyo, makikita na lang. Ito'y hindi naman reward system, pero nagawa mo pa rin tumulong kasi iyong abot na makakaya. Sana po marami pang magiging kapareho ng Aling Oderasyon, Legaspi, marunong po silang umunawa, maawa. At pagkatapos ayon, tumutulong sa kanilang abot na makakaya. Ganito rin po ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Sinasabi po namin, may tatak. Iba po yung tatak namin. Tatak, serbisyo. At tulong, tatak, bitag. Tulfo po ako, si Ben Tulfo. Si hashtag ipabitag mo. Kayo ho ba'y nakakatanggap ng mga, ito ho'y mga text scam or spam messages? Sigurado ako nakakatanggap po kayo. Hindi po pwedeng hindi. Ayaw kong sabihin pero parang pinagtatawanan ho ng National Bureau of Investigation and Department of Information and Communications Technology. Bakit po? Abay, inutil naman po siguro yung SIM card registration, mga bossing. Sigurado ako, kayo nakakatanggap kahit na po ako eh. Can you imagine, nag-register, nagmadali lahat pagkatapos baka raw kasi ganito, ganyan. Kaya lang mga bossing, eto tuloy-tuloy ang pagdating ho ng mga messages na kung minsan bingo, sugal, etc. Tataya ka. Ano-ano pa pong dumarating na yan po yung mga text scam na natatanggap po ng karamihan po sa atin. Ayon po sa NBI, parang ito ho'y, parang pinagtatawanan eh. Ito pa ang hindi lang po dyan, ano? Dito po, sabi ho ng Cybercrime Division ng NBI, si Attorney Lotok, na sinubukan po nila i-register po sa ito ho'y gamit yung SIM card sa ibang mga telecommunication companies. Pinasok po nilang mukha ng unggoy. Bayop. Ayan. Can you imagine? Ayan po yung ginawa at naglagay po dyan at ano nangyari? Pinasok nila ang mukha ng bakulaw. Nakangiti pa si bakulaw. At tinanggap naman. Ay, eto na nga, Mariosep. Can you imagine?
Nagpapatunay lang po, sabi ng NBI, na kahit sino po, pwede mag-rehistro po. Lagyan mo ng bakulaw, pusa, aso, butike, toko, kobra, lahat po. Hindi po nanloloko rito ng NBI. Ito ho, using fraudulent identities para dito sa implementation ng SIM card registration law. Alam mo ba, sinabi po nila, ang issue kasi, sabi po nila, ang issue rito mga boss, bago po yung implementation of the law, meron mga fraudulent identities na nag-i-exist pa rin. At pwede ho sila mag-register kahit ibang identity ang gamit. Nako, Mariosep, sa law enforcement side, mga bossing, mahihirapan po ang ating police, cybercrime, or NBI na i-track down pag nakita po yung mukha ng bakulaw. Marami pong mukhang bakulaw eh. Mukha ng aso. Depende kung ang aso mo ay askal. Mukha ng toko. Laughing all the way. Yung bakulaw. Oh. Nakita nyo? He's so happy. Kung anong pangalan po ng... can you imagine, lalagyan mo, pangalan nito? Raul. Tapos apelyido niya. Tapos ang mukha niya nga ng bakulaw. Tinanggap po. Ayan. Kung po pwede lang po siguro, Raul, tapos biglang tutunog. Tunog! Can you imagine ganyan? Totoong tao po si Raul, cameraman po namin. Pero pag nakita Raul, na medyo ito ho'y sinasabing the ape man, as in bakulaw, na may tunog pa po. Kung po pwede... Ganda siguro, ano? Kaya itong Department of Information Communication Technology, medyo dito parang paano tayo makakasiguro dito kung medyo pinaglalaroan tayo ng mga sindikato. Kahit na po sa Senado ngayon, magnangangak-ngak na naman ang mga senador niyan. Sigurado ako, magnangangak-ngak. Yan. Patingin yung mga bakulaw nagsasalita niyan. Sige. Yan. Pati yung mga senador, magiging ganyan na rin. Dagdagan mo pa. Sige. Can you imagine kung sa Senate hearing, sabay-sabay ito, mga senador, ganito mga nagsasalita. Ano ba? May ibang... Yan. Lahat. May iba-ibang mga tunog. Sige. Lahat po na parang kasi lahat po magiging ganyan na sa Senado kasi may mga bakulaw, mga kalabaw. So ganyan. Alam niyo bakit magagalit na naman mga senador doon? Sigurado ako. Susuriin na naman to. Bakit? Well, anyway, mga bossing, ang ibig sabihin dito, etong sa telco sa Globe Legal Services, hindi po nila sinasabi, ito yung posibilidad na talagang mga picture po ng bakulaw ay pwede magamit sa SIM card registration. Importante po talaga rito, mag-invest na po siguro itong mga telco natin. Parang siguro, I don't know, but this isn't gonna be expensive. Yung facial recognition na kapag bakulaw ang mukha dyan, alam mo, niloloko ka. Wag na po. Kaya ito sasabihin na ho natin siguro. Ano kayang gagawin ngayon ng DICT? Naku, Mariosep, ako po'y magsasabi po sa inyo, mag-iingat na lang po kayo. Nasa sa atin po yung pag-iingat. Sa kanila po yung, Senate! Magsalita muna. Bakulaw. Sunog. Ang ibig niyang sabihin sa inyo ang pag-iingat. Tuloy mo. Ita-translate ko po. Nasa amin ang panloloko. Tuloy mo pa. Kapag kayo daw ay nabitag, tuloy mo lang. Kasalanan nyo dahil kayo yung mga sangkaterbang mga engot. Wala naman daw magagawa ang mga law enforcement anti-cybercrime group at saka PNP anti-cybercrime group
hindi kami kayang hulihin. Okay. Paano nyo daw kami huhulihin? Dahil ang mga bakulaw ay may kakamukha. Tinatranslate ko lang po at sabi niya, bitag, pagod na ako. Medyo gastado na ang kanyang voice track. Iinom daw siya ng mainit na salabat mamaya. At kinakailangan niya ng sandamakmak na saging. Bilang kabayaran sa paggamit ko sa kanya. Good morning daw sa NBI. Good morning sa PNP. At good morning sa DICT. Siguro minsan magdadala ako ng bakulaw dito, gagawin kong co-host hanggat hindi na ayos yung SIM law na yan. Adios.